Lumayas ka na! Hindi ko na kailangan pang marinig ang paliwanag mo, Manang! Hindi ko na naituloy ang balak ko sanang pagpasok sa gate ng mansyon. Dahil agad akong natigilan nang matanong ko mula sa di kalayuan si Nanay. Dahil yun palang kasing unang beses na nakapunta ako sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya bilang kusinera. Kaya hindi ko alam kung sino ba yung babaeng kaharap niya ng mga sandaling yon. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang isang matandang lalaki na nasa likod din ng babaeng sumisigaw. Dahil parang rehas ang style ng gate ng mansyon, kaya naman kitang-kita kong nangyayari sa loob. Hindi ka na namin kailangan sa pamamahay na to, Manang. At mas lalong hindi namin kailangan ng isang anay na sisira dito sa bahay namin. Hindi ko kayo ba intindihan, Ma'am Cathy? Wala naman ho akong ginagawang masama. Wala? Nakita kita, Manang. Nilalandi mo ang papa ko. Hindi po totoo yan, Ma'am Cathy. Magmamaang-maangan ka pa. Samantalang nakita ko kayo mismo sa may kusina. Habang magkatabi kayo at nag-uusap, nagtatawanan pa kayo. Ang landi mo! Ang tanda-tanda mo na nga, nilalandi mo pa rin ang papa ko! Hindi ako halos makakilos ng mga sumunod kong narinig, lalo na ang mga inakusa nung babae kay Nanay. Hindi pa man ako nakaka-get over sa mga narinig ko, ay otomatiko na ring nanlaki ang mga mata ko nang makita kong malakas na sinampal niya ang nanay ko, na naging dahilan kung bakit nag-init ang aking katawan at parang gusto ko nang sumugo doon. Pero kahit gusto ko mang gawin, ay pinigilan ko ang aking sarili dahil alam kong ayaw ni Nanay ng iskandalo. Hindi ho totoo yan, Ma'am Cathy. Natutuwa lang ho si Sir Lito dahil nakuha ko yung lasa noong pagkaing ipinaluto niya sa akin. Hindi ho ba, Sir? Sabihin po ninyo, hindi totoong hinala ni Ma'am Cathy. Sir! Nakita ko naman ang malakas na pagtulak ng babae kay Nanay. Kaya lalo akong nanggagalaiti sa galit. Naikuyom ko ang aking kamao para pigilan ang sarili ko na sumugod sa kanya. Huwag mo nang kausapin si Papa. Ang kapal ng mukha mong matanda ka. Umahanap ka pa ng kakampi mo. Alam ko naman ay dinadaan mo lang sa mga niluluto mo ang paglandi mo sa papa ko. Sigurado ako, gusto mong kunin ang loob niya. Para ano? Para maging babae ka niya? Para maging reyna ka rito sa mansyon? Ako na agad ang puputol ng pangarap mo, Manang. Dahil ipapaalala ko lang sa'yo, kusinera ka lang. Buti na lang at nalaman ko kaagad ang modus mo. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na. Dahil kung hindi, ipapakaladkad kita sa mga barangay tano dito at ipapakulong kita. Alis! Ma'am, huwag niyo naman hong gawin sa akin to. Wala ho talaga akong ibang intensyon, kaya po ng sinasabi ninyo. Hindi ko ho kinukuha ang loob ni Sir Lito. Nagluluto lang ho talaga ako. Huwag niyo naman ho akong palisin na lang ng biglaan. Kailangan ko ho ang trabahong ito. Sir, sabihin niyo naman po na hindi totoo. Isang malakas na sampal na naman ang nakita kong ginawa ng babaeng yun sa mukha ni Nanay. Parang sumikip ang dibdib ko nang makita yun at lalo kong naikuyom ang aking kamao. Gustong gusto ko nang sumugod pero hindi ko lang talaga magawa. Sinabi na huwag mo nang kausapin si Papa eh! Umalis ka na, Diding. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Umalis ka na! Baka totoo ang sinasabi niya na inaakit mo lang ako at hindi ko lang yun napapansin. Pati ba naman kayo, Sir? Alam na alam niyo ho sa sarili niyo na hindi po totoo yan. Hindi ako sigurado. Pati ho ba kayo magsisinungaling?
Kay Papa na rin mismo nang galing na nilalandi mo siya. Tapos sasabihin mo pa rin na nagsisinungaling kami? Ang galing mo rin talaga, no? Umalis ka na. Hindi ko na problema kung saan ka pupulutin pagkatapos ng trabaho mo rito sa mansyon. Actually, dapat nga wala ka nang mahanap pang trabaho pagkatapos ng trabaho mo rito sa akin. Kaya ipagkakalat ko sa agency kung saan kita nakuha. Natanggalin ka na dahil yon ang modus mo. Ang mang-akit ng matatandang lalaki para magkapera ka. Matagal mo na sigurong tinatarget ang papa ko. Dahil unang-una, biyudo siya. At pangalawa, mayaman siya. Tama ba ako, tanda? Hindi totoong sinasabi mo, Ma'am Cathy. Gawa-gawa nyo lang yan. Walang katotohanan ang ibinibintang nyo sa akin. Hindi mo na ako maloloko. Ganyan naman kayong mga katulong na napupunta sa bahay ng isang mayamang biyudo, hindi ba? Kukunin nyo ang loob ng biyudo, tapos instant yayaman na kayo. Mga mukha kayong pera. Alam ko na mga plano ninyo. Kaya pwede ba? Bago pa kita kalad ka rin dyan sa buhok mo palabas ng mansyon na to. Kapag nangyari yun, mas lalo kang mapapahiya sa lahat ng taong makakakita. Kaya umalis ka na. Dalhin mo na yung mga basura mo. At huwag kang mag-alala. Na-check ko na yung mga gamit mo. Baka kasi mamaya niyan, may ninakaw ka pa rito sa mansyon. Alis! Nakita ko na naman ang pagtulak noong babae sa magkabilang balikat ni nanay. Bago ito tuluyang pumasok sa loob ng bahay, kasama yung matandang lalaki. Halos umabot din sa tenga ko ang lakas ng pagkakabagsak ng pinto ng bahay na yon na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Wala akong magawa kung hindi ang panoorin na lamang si nanay na pulutin ng mga damit niya na nagkalat sa lupa. Dahil sa pagbato noong babae. Dahil medyo nasaktan ako sa nakita ko kay nanay, mas pinili ko na lamang sumandal sa pader at hintayin na lamang na makalabas siya. Hindi naman nagtagal, narinig ko nang bumukas ang gate, kaya nabaling na roon ang tingin ko. Agad na nagkasalubong ang mga mata namin ni nanay kung saan ay kitang-kita ko ang gulat na ekspresyon sa mukha niya. Anong ginagawa mo rito, Gary? Nay, ihahatid ko lang po sana itong naiwan yung pagkain sa bahay. Ha? Pero sana hindi mo na lang hinatid, anak. Sanay naman akong hindi kumain ng tanghalian. Kanina ka pa ba rito? Kanina pa po. Bakit po? Natatakot po ba kayong makita ko yung ginawa sa inyo ng babae niyong amo? Natatakot po ba kayo na makita ko kung papaano kayo pagtulungan ng mag-amang yon? Pwes, wala na po kayong maililihim pa sa akin dahil kitang-kita ko po ang lahat ng nangyari kanina. Ha? Kukuan, sa bahay na lang tayo mag-usap, anak. Tara na. Halatang takot talaga si nanay na magkaroon ng iskandalo. Kaya naman mabilis niyang hinawakan ang pulsuhan ko para sana hilahin papalayo sa mansyon na yon. Pero nang aktong hihilahin niya nga sana ako, ay doon naman ako hindi nagpatinag sa aking kinatatayuan. Lalo na nang makita kong namumula ang bisig niya. Dahil doon, kaya ako naman ang humila sa bisig ni nanay at ininspeksyon yon ng mabuti. Pilit namang binabawi ni nanay ang sariling bisig niya, pero hindi ko pa rin yun binitawan. Nay, ano po bang ibig niyong sabihin? Bakit may lapnos po kayo? Wala naman po kayong ganito bago kayo umalis ng bahay kanina madaling araw. Aksidente lang to, anak. Aksidente? Nay, alam ko po kung nagsisinungaling kayo. Hindi. Aksidente lang talaga to, Gary. Hindi sinasadya ni Ma'am Cathy na matabig yung tinimpla kong kape sa kanya kanina. Sa nakita ko pong ginawa sa inyo ng amo nyo kanina, hindi nyo po ako mapapaniwalang aksidente lang po ito, Nay. Sumusobra na siya. Teka nga, haharapin ko siya. Haharapin ko na sana yung gate para pumasok doon. Pero mabilis ulit akong pinigilan ni nanay.
Mabilis niya kasing hinawakan ang braso ko na naging dahilan kung bakit ako napahinto. Muli kong hinarap si nanay kung saan ay halatang nagmamakaawa ang ekspresyon ng mukha niya. Tama na anak, huwag na. Umuwi na tayo. Ayoko ng gulo. Parang awa mo na. Hindi pwede, Nay. Pang-aabuso ang ginawa niya sa inyo. Nakita ko rin po ang pagsampal niya sa iyo ng ilang ulit. Sa tingin niyo po ba? Tama ba yun? Tapos ngayon naman, makikita ko po kayo na may lapno sa bisig. Malayo ito sa bituka. Gagaling din ito, Gary. Kaya pwede ba? Umuwi na lang tayo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng iskandalo. Hindi makakabuti sa atin, lalo na sa'yo. Kapag nasangkot tayo sa gulo, nakikiusap ako. Kahit punong-puno ng inis ang pakiramdam ko, at kahit gustong-gusto ko nang suguri ng mag-ama sa loob ng mansyon, ay nagpadala na lamang ako sa pagmamakaawa ni nanay at pinilit na kalmahin ang sarili ko. Tama rin naman kasi ang sinabi ng nanay ko. Hindi nga makakabuti sa amin ang gulo. Nang makauwi na kami sa bahay, ay doon ko pa lamang hinarap ulit si nanay. Nang mga sandaling yun, ay hindi ko na pinigilan ang lakas ng boses ko dahil kaming dalawa lang ni nanay ang nasa bahay. Wala rin kaming mga kapitbahay dahil nasa looban pa ng bukid ang bahay namin. Malaya tuloy akong makasigaw. Bakit niyo po ba hinayaang gawin yun sa'yo ng babaeng yun, Nay? Hindi na makatarungan ang ginawa niya sa'yo. Hindi ko na kailangang patulan pa siya dahil alam ko sa sarili ko kung ano ang totoo. Alam ko na mali ang paratang niya sa akin at walang katotohanan ng mga yon. Kaya bakit kailangan ko pang makipaglaban sa kanya? Kung sasabayan ko pa ang galit niya, sa tingin mo ba may laban pa rin ako sa kanya? Amo ko siya at empleyado niya ako. Pwede niya akong makasuhan. Pwede rin natin siyang kasuhan dahil sa sinaktan ka niya. Matatanggap ko pa kung sinaktan ka lang niya ng masasakit na salita. Pero ang saktan ka niya ng pisikal? Nay, maling-mali na yun. Iyang lapnos mo sa bisig ang pruweba. At ano bang gusto mong gawin, Gary? Magsumbong tayo sa mga alagad ng batas? Sa tanod? Para umabot pa to sa barangay? Alam mo naman na ayoko ng gulo. Sinabi ko na rin sa'yo, hindi ba? Hindi makakabuti sa atin ang pumasok sa gulo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo pwedeng lumaban. Kayang-kaya nating lumaban, Nay. Kaya mong lumaban. Pero anong ginagawa mo? Mas pinipili mong manahimik na lang. Dahil para sa kaligtasan din natin ang pananahimik na ginagawa natin, Gary. Bakit? Dahil natatakot po kayo na malaman ng mga tao na may lahi tayong aswang. At bakit? Dapat ba nating ipagyabang ang bagay na yon? Hindi ba dapat naman talaga nating katakutan na malaman ng mga tao na may lahi tayong aswang? Ang pagkakaroon natin ng lahing aswang ang isang bagay na dapat nating itago hanggat nabubuhay tayo. Hindi yun kailangang ipangalandakan, Gary. Dahil sa oras na may makaalam ng lihim natin, kahit isang tao lang, tsak na mapapadali ang buhay natin. Hindi lingid sa kaalaman ko na iba naman talaga kami ni nanay kaysa sa ibang mga tao. Bata pa lang naman talaga ako. Alam ko na agad na may lahi kaming aswang. Bata pa lang ako ay sinabi na yon sa akin ni nanay para matutunan ko na agad kung paano hindi makisalamuha sa mga tao at paano ko maiiwasan na makuhang atensyon dahil mapanganib yun. Bukod doon, pinalaki rin naman ako ni nanay na hindi nananakit ng tao. Pinilit namin na makiayon sa sistema kung paano nabubuhay ang mga normal na tao. Kumakain kami ng gulay at isda at kapag may pagkakataon, kumakain din kami ng mga buhay na hayop tulad ng manok, kambing na binibili namin gamit ang sarili naming pera. At hanggang doon lang yon dahil kahit kailan
ay hindi ako tinuruan ni nanay na kumain ng lamang loob ng tao. Kaya masasabi ko na mabuti kaming aswang. Hindi katulad ng madalas na iniisip ng mga tao sa tulad namin. Pero kapalit ng pagiging maingat namin ni nanay sa mga tao, ay sobra naman ang pagtitimpi namin sa tuwing naagrabyado kami. Katulad na lang ng nangyari kay nanay. Sa pag-iwas niya na gumawa ng gulo, hindi niya tuloy magawang ipaglaban ang kanyang sarili. Kahit na sobra na siyang nasasaktan. At yun ang pinaka-inirereklamo ko kay nanay noon pa man. Pero hanggang kailan tayo magtitiis sa pananakit ng mga taong to sa atin, Nay? Hanggang kailan tayo tatanggap na lang ng masasakit na salita? Hanggang kaya natin, Gary. Pero hindi ko na po kaya. Nay, sobra na po. Iba na po ngayon ang galit na nararamdaman ko dahil nakita ko po mismo ng dalawang mata ko kung paano kayo sakta ng babaeng yon. Tapos gayon na nakita ko na may paso ka pa. Lalo akong nagagalit. Paano nila nagagawa yan sa'yo, Nay? Samantalang kahit nung nabubuhay pa si tatay, kahit kailan, hindi kanya napagbuhatan ng kamay. Makinig ka sa akin, anak. Okay lang ako. Gaya ng sinabi ko, malayo sa bituka to. Pakiusap, palipasin na natin tong nangyari. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi, Nay. Ha? Anong ibig mong sabihin hindi? Hindi na po kayo maghahanap ng trabaho. Pero bakit? Dahil simula po bukas, ako na po ang maghahanap ng trabaho. Matagal ko naman na po kayong pinipilit na ako na po maghahanap ng trabaho. Pero ikaw lang po itong tumatanggi. At ngayon nakita ko po kayo kung papaano kayo tratuhin ng mga naging amo nyo. Hindi na po ako papayag na mangyari pa ulit yun. Nay, kaya naman sa ayaw at sa gusto nyo po, ako na po ang magtatrabaho. Hindi ko na hinintay pang sasabihin ni nanay dahil tinalikuran ko na rin siya para pumasok agad sa kwarto ko. Pabagsak akong naupo sa kama kung saan ay ikinakalma ko pa rin ang sarili ko. Lalo na't nakakaramdam ako ng init ng katawan sa tuwing naaalala ko yung nadatnan kong pangyayari kanina sa mansyon. Lihim kong naikuyom ang kamao ko at napabulong ako sa sarili ko. Makikita ng pamilyang yon na mali ang kinalaban nila. Gaganti ako. Kung hindi kayang gumanti ni nanay, pues ako ang gaganti para sa kanya. Kung natatakot man siya sa gulo, sisiguraduhin ko na makakaganti ako ng walang mangyayaring aberya. Ipinangako ko yan. Ipapakita ko sa kanila, lalo na sa babaeng yon, na makakahanap din siya ng katapat. At ako yon. Dahil buo na ang desisyon ko na gumanti. Kaya naman buong magdamag ay nagplano ako ng mga hakbang na aking gagawin. Maaga akong nagising kinabukasan, kung saan ay pinilit pa rin ako ni nanay na dumito na lang sa bahay at siya na lang daw ulit ang maghahanap ng trabaho. Pero hindi ko na siya pinakinggan pa. Hindi niyo na po mababagong isip ko, Nay. Buo na po ang desisyon ko. Saan ka naman maghahanap ng trabaho, Gary? Pwede mo bang sabihin sa akin? Para naman kahit papaano, alam ko kung saan ang lalakarin mo ngayong araw. Hindi po ako sigurado, Nay. Di ba, Nay, maghahanap pa lang po ako ng trabaho? Basta, kung saan man po may bukas na pagtatrabahuhan, doon ako papasok. Huwag ko kayong mag-alala, Nay. Mag-iingat ho ako lagi. Umiwas ka sa gulo, anak. Yun lang naman ang tanging pakiusap ko sa'yo. Mag-iingat ho ako, Nay. Yun na lang ang sinabi ko kay nanay bilang paninigurado at saka tuluyan na nga akong lumabas ng bahay namin. Nang makarating na ako sa may kalsada, agad ko na ring pinarang tricycle na dumaan at nagpahatid ako sa mansyon. Habang nagbabiyahe ay mas lalo kong pinupulido sa utak ko ang plano ko.
Hanggang sa makalipas nga ang kulang-kulang 20 minutos na biyahe ay nakarating na nga ako sa may mansyon. Nasa harapan na ulit ako ngayon ng malaking gate nila kung saan ay nag-doorbell na ako. Mga ilang minuto rin akong naghintay sa labas hanggang sa matanaw ko ng matandang lalaki na papalapit sa pwesto ko. Hindi ko maiwasan na mapaigting ang pangako, lalo na nang maalala ko na hindi man lang niya ipinagtanggol si nanay sa mga maling paratang ng anak niya kahapon. Hindi ako pinagbuksan ng gate ng matandang lalaki. Kinausap niya lang ako habang nasa loob siya at nasa labas pa rin ako. Anong kailangan mo? Sinong hinahanap mo? Sir, mag-a-apply lang ho sana ako ng trabaho. Trabaho? Anong klaseng trabaho? Kahit ano sir, napansin ko kasi wala kayong guard na nagbabantay rito sa gate nyo. Kaya naisip ko po na baka naghahanap po kayo ng guard. Yun lang muna ang idinahilan kong trabaho. Kahit ang totoo ay hindi naman yun ang papasukin kong trabaho sa kanila. Naisip ko kasi na baka makahalata sila kapag sinabi kong papasok ako bilang kusinero. Baka isipin nila na paano ko nalaman na wala silang cook, samantalang hindi naman ako galing sa agency. Hindi kami naghahanap ng guard. Umalis ka na. Sa iba ka na lang mag-apply. Sir, teka lang ho. Mabilis kong pinigilan ng matandang lalaki. Nang balak na sana nitong tumalikod at umalis. Buti na lang at nagpapigil naman siya saka muling humarap sa akin. Ano na naman? Marunong din ho akong gumawa ng gawaing bahay sir. Kung hindi niyo ho natatanong, marunong din ho akong magluto. Magluto? Kusinero ka ba? Oo sir. Dati ho akong kusinero sa isang restaurant. Napansin ko na parang napaisip yung matandang lalaki dahil hindi siya agad nakapagsalita. Pero hindi nagtagal ay binatuhan niya ulit ako ng tingin bago siya umimik. Saktong-sakto. Wala kaming magluluto ngayon. Pero hindi ko alam sa anak ko kung tatanggapin ka niya. Siya kasi ang may huling desisyon dito sa bahay. Kaya mas makabubuti kung siya na lang ang kausapin mo. Halika iho, pumasok ka. Lihim na akong napangiti nang buksan na noong matandang lalaki yung gate. Sa loob-loob ko ay nasa unang hakbang na ako ng plano ko. Kaya sisiguraduhin ko na magtutuloy-tuloy na yun. Nang makapasok na ako sa mansyon, agad akong sinalubong ng 2 aso na may lahi. Tinatahulan nila ako ng malakas at parang galit na galit sila sa akin. Kung saan ay pilit naman yung sinasaway ng matandang lalaki. Hindi nagtagal dahil nga sa pagtahol ng mga aso kaya nakuha rin namin ang atensyon noong babae na kanina'y abala lang sa pagtitipa sa laptop nito. Nang mga sandaling yun, nakaramdam na naman ako ng pag-iinit ng katawan dahil sa galit. Pakiramdam ko ay pwedeng lumabas ang pagiging aswang ko nang makita kong walang hiyang babaeng yun. Pero pinilit kong pigilin ang sarili ko. Kunot na kunot ang noo ng babae habang diretsong nakatingin sa akin. At sino namang yung lalaking yan pa? Kung sino-sino na lang talagang pinapapasok mo sa bahay na to. Nagkakagulo tuloy ang mga aso ko. Anak, pasensya ka na. Mag-a-apply raw kasi siya bilang kusinero. Naalala ko kasi na wala pa tayong bagong kusinera dito sa bahay. Kaya pinapasok ko na siya. Hindi ba't kailangan natin ng bagong kusinero? Saang agency ka ba galing? Mataray na tanong niya sa akin bago ito tuluyang tumayo at hinarap ako habang nakakrus pa ang mga kamay sa dibdib. Pero kahit masungit at matapang ang aura nito, pinilit ko pa ring maging kalmado para magustuhan niya ako. Wala ho akong agency ma'am. Sa katunayan ho bilang guard sana po ang papasukin kong trabaho rito sa inyo. Pero sinabi kasi ni sir sa akin, hindi raw ho ko yung naghahanap ng security guard. Pero dahil marami naman ho kong kayang gawin, kaya kahit sa inyo ako ilagay ma'am,
Pwede po ako. So, sinasabi mong marunong ka magluto? Opo ma'am, Tagasang ka? taga-kabilang bayan ho. Bawat salita ko ay sinasabayan ko ng pagngiti na talagang sinisigurado kong tinitingnan ko ang mga mata niya habang sinasagot ko siya. Hindi ko naman ipinagyayabang pero alam ko sa sarili ko na magandang lalaki ako. Maraming nakakapansin na gwapo ako. At alam kong magagamit ko yon sa plano kong ito. Siguradong hindi ako mabibigo. At tama naman ang hinala ko. Ang kanina kasing kunot na noo ng babae, ngayon ay nawala na at nakikipagtitigan na rin siya sa akin mata sa mata. Napapatawa ako sa likod ng isip ko, lalo na kapag naaalala ko na may asawa nga palang babaeng kaharap ko ngayon. Nasarap ka bang magluto? Oo naman ho ma'am. Pwede ka bang stay in? Ayoko kasi nang uwian ng kusinero namin. Magsistay in siya rito sa mansyon, Kati. Bakit hindi pa? Hindi mo pa nakakausap si Jason tungkol dito sa gusto mo mangyari. Baka magulat yon kapag nalaman niya na nagpapatira ka ng ibang tao dito sa mansyon. Wala namang pakialam si Jason sa mga desisyon ko pa. Isa pa, akin naman ang bahay na to, di ba? Ipinamana sa akin to ni Mama. Kaya walang karapatan si Jason o kahit na ikaw na questionin ang mga desisyon ko. My house, my rules. At saka, para makaiwas na rin tayo sa magnanakaw. Baka mamaya kasi, hindi ko alam, may inuuwi na pala itong bagong kusinero natin ng mga gamit sa bahay nila galing dito sa mansyon natin. Hindi ko naman matche-check lagi ang gamit niya tuwing uuwi siya, hindi ba? Eh ma'am, hindi naman ho ako magnanakaw. Aba, mali ko ba? Ngayon lang kita nakilala. Hindi ko alam kung magnanakaw ka ba. Kaya maganda na yung nag-iingat. Ang mamahal pa naman ng mga gamit dito sa mansyon. So, pwede ka bang stay in? Pwede naman ho ma'am. Eh kaya lang po, wala pa ho kasi akong dalang gamit ngayon. Baka ho pwedeng umuwi muna ako, tapos babalik na lang ho ulit ako bukas. Pero kailangan namin ng cook ngayong araw. Pwede naman ho ako magsimula ngayong araw ma'am. Tapos kapag nakapagluto na po ako ng hanggang hapunan po ninyo, eh saka na lang ho ako uuwi sa amin at babalik na lang ho dito bukas. Gusto ko yan. Sige, tanggap ka na bilang bagong kusinero namin. Tamang-tama rin na lalaki na ngayon ang bagong magluluto ng mansyon na to. Ayoko na kasi ng babae. Yung huling naging kusinera namin dito, malandi. Munti ka nang akitin ng papa ko. Oh, well, past is past. Pwede ka na magsimula ngayon. Tumalikod na uli siya at bumalik sa ginagawa niya sa harap ng laptop. Lihim na lang na napaigting ang pangako, lalo na't alam kong si nanay ang tinutukoy niyang malandi. Mabilis lang na lumipas ang buong araw ko sa mansyon hanggang sa magpaalam na rin ako para umuwi na. Pagdating sa bahay ay agad akong sinalubong ni nanay. Halata sa mukha niyang pag-aalala sa akin, pero ipinakita ko naman sa kanya na ayos lang ako. Sinabi ko na rin sa kanyang tungkol sa nahanap kong trabaho, pero bilang guard ang ipinaalam ko sa kanya dahil ayokong malaman niya na sa mansyon ako magtatrabaho. Kapag nalaman niya kasi yun, tsak na hindi niya ako pababalikin dahil alam kong malalaman niya agad kung anong plano kong gawin. Ibinalita ko na rin sa kanya na kailangang magstay in ako at yun ang ikinagulat niya. Ano? Stay in? Doon ka titira? Pero bakit naman, Gary? Security guard ho ang trabaho ko, Nay. Kaya syempre, kailangan po na doon po ako magstay. Pero anak, masyadong mapanganib yan. Paano ka makakakain ng maayos doon? Ang tinutukoy niya ay yung pagkain namin ng hilaw na hayop. Isang beses sa isang linggo kasi naming ginagawa yon. Uuwi naman ako rito tuwing linggo, Nay. Eh dito na lang ako kakain. Pero kapag nandun naman po ako, eh pipilitin ko pong kumain ng normal na mga pagkain na lang po. Iba ang pakiramdam ko dyan sa pinasok mong trabaho, Gary.
Bakit pakiramdam ko hindi ako mapakali? Parang bumibigat ang dibdib ko. Kumalma nga ho kayo, Nay. Wala naman ho akong gagawin na ikapapahama ko. At saka, hindi na rin ho ako makakapag-back out pa. Kasi natanggap na ho ako eh. Huwag na ho kayong mag-alala, Nay. Hindi ho ako gagawa ng gulo. Narinig ko pa ang malakas na pagbuntong hininga ni Nanay. Kahit alam kong punong-puno pa rin siya ng pag-aalala, ay pinayagan niya na ako. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukhang hindi na rin naman kita mapipigilan pa. Basta tandaan mo yung palagi kong pakiusap sa'yo. Ayoko ng gulo, Gary. Ayoko rin na mapahamak ka. Opo, Nay. Makakaasa po kayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Nanay, ay nagpabulong pa ako sa sarili ko. Habang nagsisimula na ako mag-impake ng ilang pirasong mga damit ko. Susundin ko ang pangako ko kay Nanay. Hindi naman talaga ako gagawa ng gulo. Dahil sisiguraduhin ko na ang babaeng yun ang mananagot ng lahat. Unang linggo ko pa lamang sa mansyon ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad na akong kumilos. Hinintay ko lang na sumapit ang hating gabi at saka ako lumabas ng kwarto ko para puntahan ang kulungan ng mga alagang aso ng amo ko. Noong unay tinatahulan pa ako ng mga aso niya. Pero tumahimik din naman ang mga ito dahil kahit papaano ay kilala na nila ang presensya ko. Inilabas ko ang aso nila sa kulungan at walang pagdadalawang isip na binalian yun ng liig. Mula sa madilim na bahaging yun ng garahe ay nagpalit anyo ako bilang aswang. Gamit ang matatalas kong kuko ay winakwak ko ang tiyan noon at saka hinigop muna ang dugo noon bago ko kinain ang lamang loob ng aso. Ganoon din ang ginawa ko sa isa pa niyang aso. Pagkatapos noon ay pinahid ko pang braso ko sa dugo na tumulo sa bibig ko. Nang mga sandaling yon, ramdam na ramdam ko ang pagkabusog ko dahil sa kinain ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay narinig ko na agad ang malalakas na sigaw ni Cathy mula sa labas ng bahay. Ang mga sigaw niya na sinasabayan din ng pag-iyak. Naabutan ko siyang nagwawala sa garahe habang nasa harapan niya ang papa niya. Anong nangyari? Anong nangyari sa mga alaga kong aso? Bakit ganito? Anong nangyari sa kanila? Ma'am, ano po nangyari? Bakit nagkaganito ang mga aso ko? Bakit wakwak ang tiyan nila? Sinong gumawa nito? Ala, oo nga po no? Ano po kayong nangyari sa kanila? Sino kaya gumawa nito? Ang mahal-mahal pa naman ng mga aso ko. Mas mahal pa yan sa mga gamit dito sa bahay tapos mamamatay lang sila ng ganyan. Sa tingin ko, hindi pagkaraniwan na nangyari dyan sa mga aso na yan. Bakit nawawala yung mga laman loob niyan? Kinulong mo ba talaga sila bago ka matulog pa, ha? Baka naman dahil sa kapabayaan mo kaya namatay yung mga aso ko. Anak, maniwala ka. Kinulong ko talaga ang mga yan. Bakit ganyan ang nangyari sa kanila? Nagsiselos ka ba sa mga alaga kong hayop? Dahil mas binibili ko pa sila ng mga gamit at pagkain kesa dyan sa maintenance mo. Alam kong matagal mo nang inirereklamo yung mga alaga kong aso. Kaya ba pinatay mo sila pa? Anak, hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga aso mo. Kahit ako nga rin na nabigla rin eh. Sino nga gagawa nito? Baka inatake ng mabangis na hayop. Hindi ako sigurado, anak. Basta maniwala ka. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga aso mo, anak. Ayoko nang marinig ang paliwanag nyo. Pinabayaan nyo ang mga aso ko. Yun na lang ang iisipin ko. Walang kwenta. Ina nga lang ang gagawin nyo rito sa mansyon tapos hindi nyo pa nagawa ng tama. Kung pagbayarin ko kaya kayo sa nangyari sa mga aso ko, kaya nyo ba? Hindi ko talaga kayo maasahan pa. Malaki man o maliit na utos, lagi talaga kayong palpak.
Linisin niyo na nga yan. Ayoko na makita pa yan. Nasayang lang ang daang-daang libong piso na ginastos ko sa mga asong yan. Letse! Nang pumasok na sa loob ng bahay si Cathy, doon ko siya agad na sinundan. Naabutan ko siyang nakaupo sa may dining area. Habang nagpapakalma ay mabilis ko siyang ikinuha ng tubig at iniabot yun sa kanya. Kumalma ho muna kayo, ma'am. Makakasama ako sa inyo ma-stress. Tinanggap naman niya ang tubig na iniabot ko. Hinimas ko rin ang likod niya para pakalmahin siya. Akala ko nga'y magagalit siya at sasawayin ako. Pero hinayaan niya lang ako na gawin yon. Hindi naman ako nalulungkot dahil namatay sila. Naiinis ako dahil nangihinayang ako sa dami ng ginastos ko sa mga buwisit na asong yon. Siguradong pagdating ni Jason, sasabihin na naman niya na pabaya ako sa mga aso. Nakakapwisit talaga. Wala naman ho kayong kasalanan, ma'am. Baka ho tama ang sinabi ni Sir Lito. Baka inatake po ng mababangis na hayop yung aso nyo. Nakaka-stress talaga. Ma'am, huwag na ho kayong ma-stress. Ihayaan nyo po, ipagluluto ko na lang ho kayo ng masarap na paborito nyong ulam po. Nang mga sandaling yon, ay binatuhan niya ako ng tingin. Kaya agad na nagtama ang mga mata namin. Nginitian ko na lamang siya ng matamis kung saan ay napansin ko kaagad ang paglambot ng ekspresyon ng mukha niya at ang medyo pamumula ng pisngin niya. Sige, thank you at nagmamalasakit ka sa akin, Gary. Wala ho yun, ma'am. Pwede bang Cathy na lang ang itawag mo sa akin? Pwede naman. Kung yun ang gusto mo, Cathy. Sige na, magluto ka na. Tawagin mo na lamang ako kapag nakapaghain ka na mamaya. Aakyat lang muna ako sa kwarto ko. Mabilis na siyang tumayo at umalis. Lihim naman akong napangisi. Lalo na't napansin ko na kusa na siyang umiiwas sa akin. Lalo na kapag nagkakalapit kaming dalawa. Siguro ay pinipigilan niya ang sarili niya. Dahil alam niyang may asawa siyang tao. Hindi ko tuloy mapigilan na mapabulong sa sarili ko. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaiwas sa akin. Kapag tumalab na ang hawa ko sa mga pagkain na hinahain ko sa iyo, siguradong bibigay ka rin sa akin. At kapag nangyari yon, mapapaikot na kita sa mga palad ko. Sisiguraduhin ko yan. Mabilis kong nilagyan ng aking laway ang pagkain na niluto ko para kay Cathy. At saka tinanggal ko na rin mula roon ang kuko ko na ginupit ko kagabi habang nasa anyong aswang ako. Kung saan ay isinama ko yon sa pagpapakulo. Hinalo ko rin kasi yon sa pagluluto ko ng pagkain dahil isa yun sa paraan para mapaamo ko siya at mahawa siya. Pagkatapos kong duraan yon ay hinalo ko pa yun ulit ng kutsara at saka lumabas na ng kusina. May ngiti sa labi ko nang ilapag ko na sa lamesa yung mangkok. Ang bango naman ang niluto mo. Siyempre, espesyal yan. Specialty ko rin kasi yung dinuguan. Kaya tsak, hindi ako bibiguin yung niluto ko. Sinarapan ko rin talaga yan para lang sa'yo, Cathy. Nakita ko ang pagpipigil niya ng ngiti dahil sa sinabi ko at saka hinawi pa niya ang buhok niya at inilagay sa likod ng kanyang tenga bago muling nagsalita ng mahinhin. Salamat, Gary. Wala yun. Yan naman ang trabaho ko eh. Ang maipaghain po kayo ng masarap at nakakabusog na pagkain. Sige na po, kumain na po kayo. Gusto mo ba akong sabayan? Naku, wag na. Para lang talaga sa'yo lahat ng yan. Ngumiti na lamang siya dahil sa sinabi ko at saka nagsimula ng kumain. Malawak ang ngiti ko, lalo na't nakikita ko na talagang nasasarapan siya sa niluto ko. Tuloy-tuloy lang kasi sa pagsubo niya ng pagkain at minsan ay napapapikit pa siya dahil sa sarap. Ay, sarap talaga.
Ang sarap mo pala talaga magluto, Gary. Hindi ako nagkamali ng pag-hire sa'yo. Salamat at nagustuhan mo. Sige, kumain ka pa. Kailangan mong maubos yan. Kinagabihan, may sumunod na akong plano na gagawin. Ipinatong ko ang malamig na tubig na nilawayan ko na rin sa maliit na lamesa malapit sa kwarto ni Cathy. Pagkatapos nun ay nag-abang na rin ako malapit doon. Dahil sigurado ako na sisigaw siya mamaya sa makikita niya sa kanyang silid. Hindi naman ako nagkamali sa hinala ko. Nang marinig ko ang sigaw niya ay doon na ako dali-daling tumakbo papasok ng kwarto niya. Nakita ko ang panginginig ng katawan niya nang makalapit ako sa pwesto niya. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? May mga patay na ibon dito sa kwarto ko. Hindi ko alam kung saan sila galing. Basta pagpasok ko rito sa kwarto, nandiyan na sila. Natatakot ako, Gary. Napatingin ako sa 3 ibon na nagkalat sa sahig na halos matigas na ang katawan. May isa pang ibon na nakahiwalay na ang ulo sa mismong katawan nito. Ano ba nangyayari, Gary? Bakit ang daming namamatay na hayop sa paligid ko? Natatakot na ako sa mga nangyayari. Wala lang yan. Baka nakulong lang yan dito sa kwarto mo kaya nahirapan ng makalabas kaya ayan, namatay sila. Kumalma ka muna, Cathy. Ikukuha lang kita ng tubig sa labas. Dito ka lang. Pinaupo ko pa siya sa kanyang kama bago ako tuluyang lumabas. Agad kong kinuha yung tubig kanina na inihanda ko. Saka bumalik ulit ako sa kwarto niya. Nang makita ko na naubos niya agad ang tubig na ibinigay ko sa kanya, ay muli na naman akong napangiti. Pero saglit na ngiti lang yon dahil ibinigay ko na ulit sa kanya ang atensyon ko. Ayos na bang pakiramdam mo? Medyo. Kung ganon, maiwan muna kita rito. Kukuha lang ako ng mga panglinis para matanggal ko na rito sa kwarto mo yung mga patay na ibon. Bilisan mo, Gary. Oo naman, babalik ako agad. Kinabukasan, maaga ko na namang ipinaghanda ng pagkain si Cathy. Agad na naman niyang nilamon ang pagkaing niluto ko. Pagkalapag pa lang noon sa hapagkainan, para siyang aso na ilang araw na hindi pinakain sa sobrang bilis niyang kumain habang nakakamay pa, na hindi naman ito ginagawa dati. Tahimik ko lang siyang pinapanood nang maya-maya pa ay napagawi ang tingin ko sa bagong dating. Ang tatayo ni Cathy na mukhang kagigising lang. Napansin ko na napatingin siya sa anak niya na halatang nagulat sa paraan ng pagkain nito. Cathy, anak, magdahan-dahan ka naman sa pagkain mo. Baka mabulunan ka niyan. Hindi siya pinansin ng kanyang anak na nagpatuloy pa rin sa pagkain nito ng mabilis. Maya-maya pa ay ako naman ang binatuhan niya ng tingin at sa akin nagtanong. Iho, ayos lang ba siya? Oo naman o sir, baka gutom lang talaga siya. Kumain na rin o kayo. Hindi na lang nagsalita ang matanda sa akin. Umupo na nga lang siya sa hapagkainan, kung saan ay aktong aabutin niya na rin sana ang ulam na kinakain ni Cathy, nang bigla yung inilayo ni Cathy mula sa kanya. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang mahinang pag-angil niya sa kanyang ama. Para siyang mabangis na hayop kung saan ay parang tinatakot niyang matandang lalaki. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang matatalim na tingin niya kay Sir Lito. Akin lang to. Sino may sabi na pwede mo rin kainin ng pagkain ko? Ano? Pero hindi mo naman mauubos ang lahat ng yan. Wala kang pakialam. Huwag mong pakikialaman ng pagkain ko. Kung ayaw mo magkagulo tayo. Pero Cathy… Tumahimik ka! Basta akin lang to. Akin lang to. At mabilis na naman siyang kumain. Halos higupin niya na ang pinggan niya sa pagsimot niya sa bawat butil sa kanyang pinggan. Binatuhan na rin ako ng tingin ng matandang lalaki at mukhang ipinapahiwatig niya sa mga tingin niya ang pagtataka sa ikinikilos ng kanyang anak. Sa isip-isip ko
ay hindi ko naman maiwasang mapangiti dahil alam kong tumatalab na ang hawa ko sa kanya. Sir Lito, ipagluluto ko na lang ho kayo ng pagkain nyo. Mabuti pa nga. Sige, ipagluto mo na lang ako ng bago. Pagsapit ng tanghalian, nagluluto pa lang ako nang biglang sumulpot si Cathy sa may kusina. Kapansin-pansin na tumatagaktak niyang pawis. Agad siyang dumiretso sa may lababo at binuksan niya ang gripo doon. Saka doon siya uminom. Dire-diretso lang ang paglagok niya ng tubig na para bang uhaw na uhaw siya. Pagkatapos niyang uminom ay hinarap niya naman ako. Hindi pa ba tapos siyang Gary? Gutom na ako eh. Parang mababaliw na yata ako sa gutom. Malapit na to, Cathy. Bilisan mo naman oh. Nagugutom na talaga ako eh. Kahit anong pag-inom ko ng tubig, hindi napapawi yung gutom at uhaw ko. Kaya pakibilisan naman oh. Sige, patapos na talaga to. Maghintay ka na lang sa may hapagkainan at maghahain na rin ako. Okay, bilisan mo ha. Hindi na ako makapaghihintay pa ng matagal. Sa may hapagkainan, sabay na namang kumain ng mag-ama. Pero katulad kanina, nang aktong kukuha na ulit ng pagkain sa Sir Lito, agad na naman na inilayo ni Cathy ang pagkain mula sa matandang lalaki. Lumakas na ang boses ni Cathy. Ano ba? Sabi nang huwag kang mangingialam sa pagkain ko eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Hindi na ba ako pwedeng kumain dito sa pamamahay na to? Dahil ang akin ay akin! Walang mang-aagaw! Leche! Teka, ayos ka lang ba, anak? Bakit parang hindi yata magandang pakiramdam mo? Patingin nga ng noo mo. Baka Huwag nilalagnat mong idikit ang marumi mong kamay sa akin! Nakita kong mabilis na pagtayo ni Cathy mula sa upuan niya para lang makalayo siya sa kanyang ama. Rinig na rinig ko na naman ang mahinang pag-ungol niya na para bang isa siyang mabangis na hayop. Kitang-kita ko rin ang mabilis na paghinga niya dahil kapansin-pansin ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Dahil doon, kaya tumayo na rin si Sir Lito. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Huwag kang lalapit. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Anak, ano bang problema mo? Bakit ba nagkakaganyan ka? Magsabi ka para nang matulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong. Ang gusto ko, huwag mo akong lalapitan at huwag mo akong hahawakan. At sa isang iglap, hinampas nga ni Cathy ang kamay ni Sir Lito. Narinig ko ang mahinang pag-aray ng matandang lalaki. Hanggang sa mapansin ko ang duguan niyang pisngi mula sa pagkakakalmot ni Cathy. Hindi naman nagpatinag mula sa pag-angil ang mabangis na babae. Sa loob-loob ko, alam kong umiepekto na ang hawa sa kanya. Kaya siya bumabangis ng mga sandaling yun. Nagagawa mo na rin akong saktan, Cathy. Yan ang napapala ng mga pakialamerong tulad mo. Sumusobra ka na! Nang lalapit na sana ako kay Cathy, para sana awatin silang dalawa, automatiko akong natigilan nang makita ko ang isang lalaking bagong dating. Kahit ngayon ko pa lang siya nakita sa mansyon, ay alam ko na agad na siya yung asawa ni Cathy dahil na rin sa mga nakikita kong litrato na nakadisplay sa sala. Anong kaguluhan na nangyayari dito? Jason, buti naman at nakauwi ka na. Bakit pa? Anong nangyayari? At saka, bakit ka may sukat yan sa pisngi mo? Hindi ko kasi maintindihan tong nangyayari sa asawa mo ngayon eh. Bigla-bigla na lang siya nagwawala. Tingnan mo, daig pang mabangis na hayop. Han? Anong nangyayari Huwag sa'yo? kang lalapit sa akin. Huwag kang mga agaw ng pagkain ko. Anong pagkain? Kanina pa yan ganyan, Jason. Pati pagkain pinagdadamot niya na. Sa tuwing kukuha ako ng pagkain niya, ayan, nagagalit na siya at nagwawala. Hindi nagtagal ay napatingin na sa akin yung Jason. Kaya naman agad na nagkasalubong ang mga mata namin. Halata sa mukha niyang pagtataka kung sino ba ako. At sino naman siya, Papa? Siya si Gary. Siya ang bagong kusinero natin.
Ho? Wala na ho si Nanay Ding? Sinisante na ni Cathy si Diding noong nakaraan linggo pa, kaya siya na ang bagong pumalit. Ibinalik ni Jason ang tingin niya sa akin, kaya naman muling nagsalubong ang mga mata namin. Kahit ganoon, ay hindi ko naman siya iniiwasan at nakikipagtitigan din ako sa kanya. So, ikaw ang nagluluto ng pagkain ng asawa ko? Ako nga ho, sir. Gaano ba kasarap ang niluluto mo para magkaganito ang asawa ko? Para magdamot siya sa mismong papa niya. Masarap po ako magluto, sir. Aminado naman ako ron. Ang hindi ko lang po alam, kung bakit po nagkakaganyan si Cathy. Cathy? First name basis kayo ng asawa ko? Si Ma'am Cathy naman ho ang nagsabi na huwag na ho siyang tawaging ma'am. Kung hindi po kayo komportable, wala naman pong problema sa akin kung... I'm sorry. Pero ngayong nalaman ko na lalaki ang bagong kusinero namin at nagkakaganito ang asawa ko dahil lang sa mga niluluto mong ulam. Hindi na rin ako komportable na nandito ka. Sir, ano ho bang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sinisisanti na rin kita sa trabaho mo rin sa mansyon. Ngayon lang ako nakauwi rito, kaya ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa'yo. Pero ngayong nandito na ako, hindi ko gusto ang presensya mo. Pwede ka nang umalis. Sasagot pa sana ako, pero hindi na yun natuloy dahil bigla na lamang humarang sa may harapan ko si Cathy. Galit na galit niyang hinarap ang asawa niya habang ako naman ay nasa may likuran niya. At sino ka para palayasin ng kusinerong hinayar ko? Ha? Ano? Asawa mo ko, Cathy. May karapatan din ako magdesisyon sa bahay na to. At talaga? Para sa akin, wala kang karapatan na magmando sa bahay na to. Lalo na kung sa loob ng isang buwan, 3 beses ka lang umuwi. Teka, alam mo naman ang trabaho ko, Cathy. Malayo ang trabaho ko. Hindi ba? Kailan pa naging issue sa'yo ang madalang kong pag-uwi? Ayun na nga eh. Madalang ka nang umuwi. Kaya anong karapatan mo para sisantihin si Gary? Na lagi kong nakakasama rito sa bahay. Wala kang karapatan na tanggalin si Gary dito. Dahil for the record, ako ang may-ari ng bahay na to. Ako ang nagmamay-ari ng mansyon na to. Kaya hindi ka aalis, Gary. Dito ka lang. Doon ay mabilis na ngang tumalikod si Cathy at umakyat sa hagdan. Binatuhan pa ako ng masamang tingin ng asawa nito bago ito sumunod kay Cathy. Naiwan tuloy ako sa may hapagkainan, pati na rin ang matandang lalaki. Nang mapansin ko na nakatingin din sa akin si Sir Lito, ako na ang unang umiwas, saka inayos ko na ang magulong lamesa. Akala ko nga'y aalis na rin siya, pero bigla siyang nagsalita. Gary, Ano po yun, sir? pasensya ka na. Alam ko na halos mag-iisang linggo ka pa lang dito sa mansyon bilang kusinero namin. Pero sa tingin ko, mas makabubuti yata kung magpapahinga ka muna ng ilang araw hanggat hindi ka pa namin na tinatawagan ni Jason. At sinusubukan namin na alamin kung ano ba nangyayari sa anak kong si Cathy. Hindi ka naman namin sinisisante. Itatawagan ka na lang namin ulit kapag pwede ka nang bumalik. Pasensya na ho, sir. Pero hindi ko ho pwedeng gawin yan. Ano? Bakit naman hindi? Si Ma'am Cathy lang ho kasi ang pwede kong sundin dahil siya ho ang nagpapasweldo sa akin. Kung sinabi niya ho na hindi ho ako aalis, yun ho ang gagawin ko. Hindi ho ako aalis. Pasensya na ho ulit, sir. Hindi ko na hinintay pang sasabihin ng matandang lalaki. Dahil agad ko na siyang tinalikuran para ligpitin ang mga pinggan sa lamesa. Pagkatapos ng ginawa ko, ay bumalik na ako sa kwarto ko at saka ako nagpabalik-balik sa paglalakad. Ang malas. Bakit ba ngayon pa umuwi itong asawa ni Cathy na yun? Mukhang mapupurnada pa yata ang plano ko dahil sa kanya. Pero hindi ako papayag. Nasimulan ko na to, kaya kailangan ko tong tapusin. Kailangan kong mas bilisan ang iniisip kong proseso. Malalim na ang gabi
Pero naririnig ko pa rin ang mga sigaw ni Cathy at ng kanyang asawa mula sa kwarto nila. Nag-aaway pa rin sila kung saan ako ang pinag-aawayan nila. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi makinig. Hindi mo na mababago ang isip ko, Jason. Hindi aalis si Gary dito sa pamamahay ko hanggat hindi ko sinasabi. Umamin ka nga sa akin. May relasyon ka ba sa kusinero na yon? Kaya ba dito mo pa siya pinag-stayin sa bahay? Kahit na never mo namang ginawa yun sa mga dati nating cook? Talaga bang pinaghihinalaan mo ko na nakikipagrelasyon ako kay Gary? Hindi ba pwedeng ayoko lang siyang mawala rito sa bahay? At bakit? Bigyan mo nga ako ng dahilan kung bakit ayaw mo siyang paalisin. Dahil siya lang ang isang taong nakakaramay at nakakaintindi sa akin. Dahil lagi ka namang wala, di ba? Alam mo, mas gugustuhin ko pang maghiwalay tayo at mawala ka rito sa bahay kaysa siyang mawala. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ako ang asawa mo, Cathy! Pero sa sobrang dalang mong umuwi, parang hindi na rin kita asawa. Kaya uulitin ko, wag na wag kang mangingialam sa desisyon ko. Kung ayaw mo magkagulo tayo. Napangisi na lamang ako sa mga narinig kong isinasagot ni Cathy sa asawa niya. Tama lang yan, Cathy. Mahulog ka pa at maging maamo ng sobra sa akin. Nang sa ganon, yan na ang magiging katapusan mo. Nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog ko nang may marinig na naman akong sigaw mula sa kwarto ni Cathy. Dahil doon, kaya agad akong napabangon sa hinihigaan ko. Lumabas agad ako at pumwesto sa may hagdanan para marinig ko kung ano bang nangyayari ng mga sandaling yon. Sa may dulo ng hagdan ay rinig ko naman ang pag-uusap ng mag-asawa. Anong nangyari sa Johan? Bakit ka sumisigaw? Binabangungot ako. Nakatatakot. Punong-puno raw ng dugo. Tapos may kinakain daw ako na parang lamang loob ng tao. Sarap na sarap pa nga raw ako eh. Hindi ko alam kung bakit ako nananaginip ng ganon. Nakakikilabot talaga. Kumalma ka muna. Ikukuha lang kitang tubig sa kusina, okay? Sige, bilisan mo. Nang marinig ko na may bumababa sa may hagdan, mabilis akong nagtago sa may madilim na bahagi ng pader. At nang makita ko nga na asawa ni Cathy nakalagpas na sa akin, doon naman ako nagmamadaling umakyat sa hagdan. Nang nasa harap na ako ng kwarto ni Cathy, nagpalit ako ng anyo bilang aswang. Doon ay dahan-dahan ko nang binuksan ang pinto ng kwarto niya. Naabutan ko siyang nakahiga ulit sa kama niya habang nakatalikod mula sa pwesto ko. Tanaw na tanaw ko ang sariling refleksyon ko sa malaking salamin sa kwartong yon. Naging maitim ang balat ko at tinubuan din ng makapal na balahibo ang ilang parte ng muka. Mapupula ang aking mga mata at may matatalas ding mga pangil. Medyo kumulubot din ang balat ko at gulo-gulo rin ang buhok ko. Kahit sa sarili ko ay hindi ko na makilala. Kaya naman sigurado akong hindi rin ako makikilala ni Cathy. Kahit na magkaharap kaming dalawa. Agad kong pinatay ang ilaw sa silid na yon. Kaya tanging ilaw na lang sa labas ang nagbibigay ng konting tanglaw sa loob ng kwarto. Bakit mo pinatay ang ilaw? Jason! Inis na tanong ni Cathy bago siya mabilis na bumangon sa kama. Agad siyang napatingin sa pwesto ko. Naningkit pa ang kanyang mga mata na para bang pilit niyang inaaninag ang figura ko sa dilim. Jason? Ikaw ba yan? Buksan mo nga ang ilaw. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo ngayon. Jason! Tama lang ang nangyayari sa'yo, ate. At kulang na kulang pa yan sa mga nagawa mo. Sino ka ba? Sino ka? Bakit ka nakapasok rito sa kwarto ko? Doon ay humakbang ako para matamaan ako ng liwanag. Agad na nagkasalubong ang mga mata namin. Kitang-kita ko ang gulat at takot sa mukha ni Cathy nang makita niya ako. Halimaw! Aswang! Tama ka. Uswang nga ako.
At nandito ako para masiguro ko na mapupunta ka sa impyerno! Naninigas na siya mula sa pwesto niya, kaya naman humakbang pa ako lalo, papalapit sa kanya. Huwag kang lalapit! Parang awa mo na! Huwag mo ko lalapitan! Awa? Hindi ba't wala ka ring awa? Anong ibig mong sabihin? Maghintay ka lang, Cathy. Dahil hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Nagsisimula pa lang ako. Dahil ikaw ang tatapos nito. Ikaw ang tatapos ng nasimulan ko. Hindi na ako makapaghintay. Hahakbang pa sana ako ulit papalapit sa kanya. Kaso nga lang ay bigla nang kumatok sa labas ng pinto. Kathy? Kathy! Bakit mo nilock tong pinto? Buksan mo to! Napatingin na doon si Cathy. Kaya naman kinuha ko ng pagkakataon na yon para makatakas. Agad akong tumalon sa nakabukas na bintana ng kwarto. Mabilis akong nagpalit ng anyo bilang tao at pasimpleng pumasok ulit sa bahay. Nagtago ulit ako sa may madilim na bahagi ng pader at saka nakinig ulit sa nangyayari sa taas, kung saan ay mukhang napagbuksan na ni Cathy ang kanyang asawa ng pinto. Anong nangyayari? Bakit nanginginig ang buong katawan mo? May nakita kong aswang. Pinasok niya ako rito sa kwarto. Ano? Nananaginip ka ba? Ano ba? Mukha ba akong nananaginip? Totoong sinasabi ko. Nakita mismo ng mga mata ko yung halimaw. Kumalma ka muna, Kathy. Paano ako kakalma? May nakita nga akong aswang. Tumalon siya dyan sa pintana nang dumating ka. Maniwala ka, Jason. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi totoo ang mga aswang, Kathy. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sinasabi ko na nga, diba? Nakita ko mismo. Nakarap ko pa siya at nakausap. Totoong aswang siya. Huwag kang maniwala kung ayaw mo. Basta ako, alam ko kung anong nakita ko. Malapad ang ngiti ko nang bumalik ako sa aking kwarto. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda ng almusal. Pero kalalabas ko pa lamang noon sa kwarto nang matanaw ko kaagad si Cathy sa may lamesa. Habang nakasabunot ang kanyang kamay sa sarili niyang buhok, halata sa mukha niya na hindi siya nakatulog ng maayos. Dahil doon, kaya agad ko siyang nilapitan. Ayos ka lang ba, Cathy? Doon ay agad na napaangat ng tingin niya sa akin, kaya agad na nagsalubong ang mga mata namin. Mas lalong napansin ko ang pagod sa mukha niya. Ikaw pala, Gary. Ayos lang ako. Parang ang bigat lang ng katawan at ang ulo ko. Hindi kasi ako nakatulog kagabi ng maayos. Parang narinig nga kita kagabing sumigaw eh. Hindi lang kita napuntahan sa kwarto mo kasi ando naman yung asawa mo. Baka magalit naman siya sa akin. Narinig mo yung sigaw ko kagabi? Oo. Pero nakatulog din ako agad. Ano ba nangyari sa'yo? Magsabi ka lang. Makikinig naman ako eh. Hindi ko alam kung maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo. Ano ba yun? Sabihin mo lang. Malay mo naman eh, maniwala ako. May nakita akong halimaw kagabi. May aswang sa kwarto ko kagabi. Gary, kinausap pa nga niya ako eh. Nakatatakot yung itsura niya. Simula nang makita ko siya, hindi na ako nakatulog. Tapos, hindi pa ako pinapaniwalaan ni Jason nang sabihin ko yon. Kahit si Papa, hindi rin siya naniniwala sa akin. Aswang? Sigurado ka ba sa nakita mo? Bakit? Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo, Cathy. Talaga, naniniwala ka sa sinasabi ko? Oo naman. Nakikita ko kung gaano ka natatakot ngayon. Kaya sa tingin ko, wala kang rason para magsinungaling, hindi ba? Hindi talaga ako nagsisinungaling. Nanginginig na nga ang buong katawan ko eh. Kaya hindi ko magets kung bakit hindi ako pinaniniwalaan ni Jason. Lahat ng sinasabi ko,
Samantalang nakita mismo ng mga mata ko ang halimaw na yun sa kwarto ko. Bakit nga ba hindi ka pinaniniwalaan mismo ng asawa mo? At saka ni Sir Lito? Hindi ko alam. Sa tingin ko wala silang pakialam sa akin. O baka naman dahil... Dahil ano? Wala. Ayoko mambintang. Ha? Ano ba yun? Sabihin mo sa akin, Gary. Ang ibig kong sabihin, baka naman nagkakampihan ang dalawang yun. Nagkakampihan? Anong ibig mong sabihin? Baka naman magkakampi ang dalawang yun para takutin ka. Okay ka naman bago dumating ang asawa mo rito sa mansyon, di ba? Wala namang nangyari sa yung kakaiba nung tayo-tayo pa lang nandito. Pero bakit nung dumating na ang asawa mo, bigla ka na lang nakakita ng aswang? Kasi ako, naniniwala ako sa sinasabi mo pero bakit sila? Hindi ka nila pinaniniwalaan. Ibig sabihin, baka may kinalaman sila o kaya ang asawa mo sa nangyari sa'yo. Pero, bakit naman nila ako tatakutin? Baka nasaktan ng asawa mo nung sinabi mo na wala siyang karapatan na magdesisyon sa mansyon na to. At saka, naisip ko rin, baka naman gusto nilang angkinin ang mansyon na to. Baka gusto ni Jason na siya na ang magmay-ari ng buong mansyon na to. Pero hula ko lang naman yun, Cathy. Pwedeng mali ako sa hula ko. Posible rin ang sinasabi mo, Gary. Pwedeng tama ka rin. Pero anong dapat kong gawin? Paano kung pinagtutulungan nga nila ako? Patayin mo sila. Ano? Bakit? Huwag mong sabihin hihintayin mo pa na ikaw ang patay nila kesa ikaw ang pumatay sa kanila. Unahan mo na sila, Cathy. Paano ko gagawin yun? Huwag kang magmadali. Masyado pa namang mahaba ang buong maghapon Marami pang oras para makapag-isip, Cathy. Sa ngayon, ipaghahanda muna kita ng masarap na almusal para naman kumalma ka na kahit papano. Mabilis na nga akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Tatalikod na sana ako kay Cathy para umalis na. Pero mabilis niyang hinawakan ang bisig ko na naging dahilan kung bakit napatigil ako. Bakit? May kailangan ka pa ba? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Gary. Buti na lang nandito ka. Buti na lang naniniwala ka sa akin. Kung hindi, baka isipin ko na nababaliw na talaga ako ngayon. Baka isipin ko na nasisiraan na talaga ako ng ulo. Salamat at nandiyan ka para paniwalaan ako. Wala nga naman, Cathy. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit anong sabihin mo, maniniwala ako. Salamat talaga. Ngumiti pa siya sa akin at saka binitawan niya rin ang kamay ko para makaalis na ako. Pagpunta ko sa may kusina, isang makahulugang ngisi ang pinakawalan ko saka bumulong sa sarili ko. Isang kain na lang sa mga ihahain ko sa'yo. Tiyak na tuluyan ka na talagang masisiraan ng bait, Cathy. Maisa sa katuparan ko ng mga plano ko. Wala nang atrasan to. Masisira na ng tuluyan ang pamilyang to. Kinagabihan, sa hapunan ay malakas na namang kumain si Cathy. Kitang-kita kong pagtataka sa mukha ng asawa niya at sa matandang lalaki. Halos sinasalpa kasi ni Cathy ang pagkain sa kanyang bibig ng sunod-sunod. Kaya punong-puno ng dumi ang palibot ng bibig nito. Halos pumutok na rin ang pisngi niya sa dami ng pagkain niya sa bunganga. Para ba itong hindi pinakain ng halos isang buwan? Ako naman ay nakatanaw lang sa kanila habang nandito sa may kusina. Dahil kakonti na lamang ang pagitan ng kusina at hapagkainan, kaya rinig na rinig ko ang bulungan ni Jason at ni Sir Lito. Ano na bang nangyayari dyan sa asawa mo, Jason? Parang hindi na yan ang anak ko Hindi ko rin ho alam, Papa. Alam niyo naman ho na ang dalang-dalang kong umuwi rito. Wala ho talaga akong ideya kung bakit nagkakaganyan si Cathy.
Sa tingin ko, may sira na siya sa ulo. Dapat na ba natin siyang ipatingin sa doktor? O sa isang espesyalista sa pag-iisip? Yun ho ba ang desisyon ninyo? Sa tingin ko, yun lang ang pwede nating gawin sa ngayon. Pero, hindi ho papayag si Kathy kapag nalaman niya na dadalhin siya sa isang psychiatrist. Papa. Aray! Medyo nagulat ako nang marinig kong malakas na sigaw ni Jason. Nang tingnan ko kung ano bang nangyayari, doon ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong tinusok ni Kathy ang kamay ni Jason na nakapatong sa lamesa. Kitang-kita ko na bumao ng tinidor na ipinantusok niya roon. Gulat naman ang matandang lalaki sa nakita. At sino may sabi na nasisiraan ako ng ulo, ha? Anak! Huwag mo akong matawag-tawag na anak. Alam kong magkakampihan kayong dalawa. Anong sinasabi mo, Kathy? Aray! Bitawan mo Bakit? ako! Totoo naman na nagkakampihan talaga kayo, di ba? Gusto niyo akong mawala sa mansyon na to para masolo niyo ang kayamanan na iniwan sa akin ni Mama. Ano bang sinasabi mo, anak? Hindi kami nag-iisip ng ganyan. Nagsimula na. Nagsimula na. Dahan-dahan akong napapangisi at napapabulong sa sarili ko. Agad akong lumingon sa paligid ng kusina at naghanap ng kutsilyo. At agad kong nakita yung butcher's knife na ginagamit ko lagi. Kinuha ko rin yung prutas na dadalhin ko sa labas para pasimple kong maibigay kay Kathy yung kutsilyo. Paglabas ko ay napatingin silang lahat sa akin. Ma'am Kathy, ito na ho yung pinakukuha niyong prutas. Teka, anong nangyari sa kamay niyo, Sir Jason? Hindi pa man nakapagsasalita ang lahat, ay mabilis na ngang inagaw ni Kathy ang kutsilyo mula sa kamay ko. Nagpanggap naman akong nagulat at natakot, kaya mabilis akong napaatras. Anong gagawin mo, Kathy? Bitawan mo yung kutsilyo! Anak! Kathy! Ano ba nangyayari sa'yo? Maghunos dili ka, anak! Hindi niyo ako mapapatay. Sisiguraduhin ko na kayo ang unang mamamatay kaysa sa akin! Kathy! Kathy! Wag! Diyos ko po! Jason! Kitang-kita ko ang gulat sa mata ng matanda nang makita niya mismo ang pagkakataga ni Kathy sa liig ng asawa niya. Agad na bumulwak ang dugo roon. Mabilis na hinawakan ni Jason ang liig niya para mapaampat sana ang dugo roon. Pero kahit anong gawin niya, ay patuloy pa rin sa pagtulo ang pulang likido sa liig niya. Kitang-kita ko tuloy ang pananarak ng kanyang mga mata. Maya-maya pa, inilapit pa ni Kathy ang bibig niya sa may tenga ng kanyang asawa. Ano? Sa tingin mo ba, maagaw mo pang lahat sa akin ngayon? Malapit ka nang mamatay. Demonyo ka! Matagal na. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, Kathy. Pero alam kong hindi ikaw yan. At anong alam mo tungkol sa akin? Asawa lang naman kita. Muli sanang tatagain ni Kathy ang liig ni Jason, pero buong lakas itong napigil ng asawa niya. Kahit kapansin-pansing nanghihina na ito, ay pinipigilan pa rin niya ang kamay ni Kathy. Pero parang hindi naman nabahala si Kathy sa panlalaban ng kanyang asawa, dahil tumatawa pa siya na para talagang nasisiraan ng bait. Malapit ka nang mamatay, Jason. Kung ako sa'yo, huwag ka nang lumaban pa. Mapapagod ka lang at mas lalo ka lang ding masasaktan. Demonyo ka! Noon at hanggang ngayon, demonyo ka! Tama ka dyan. Kaya nga magkita-kita na lang tayo sa impyerno! At sa isang iglap, ay bigla na lamang umubo ng dugo si Jason.
kung saan ay tumalsik yun sa mismong mukha ni Kathy. Imbes na mandiri ang babae, ay parang wala lang yun sa kanya. Sa katunayan, ay nakita ko pang malakas na pagsinghot na ginawa niya kung saan ay parang inaamoy niya talaga ang dugong yun sa kanyang mukha. Ang bango naman ang dugo mo. Doon ay walang pagdadalawang isip na bigla na lamang dinilaan ni Kathy ang dugo na yun at saka niya yun nilasap. Para na talaga siyang ibang tao sa ginawa niya. Kaya naman hindi ko mapigilang mapangisi lang. Lahat kasi ng plano ko ay naisakatuparan na. Maya-maya pa'y napagawi ang tingin ko sa matandang lalaki nang mapansin kong dahan-dahan siyang umaatras papalayo. Akala niya'y makakatakas na siya. Pero sa sobrang takot siguro, nanlambot na lang bigla ang tuhod niya. Kaya agad siyang natumba at napaupo sa sahig. Nakuha tuloy niya ang atensyon ni Kathy na mabilis na napatingin sa kanya. Ngumisi si Kathy ng nakatatakot. At saan ka naman pupunta, tanda? Akala mo ba makakatakas ka? Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit sa akin, Kathy. Anak, parang awa mo na. Doon ay binitawan ni Kathy ang pagkakahawak niya sa asawa niya. Kaya mabilis na sumubsob ang mukha nito sa pagkain sa lamesa. Kumpirmado ko ng mga sandaling yun na wala ng buhay ang asawa niyang si Jason. Pagkatapos niya sa asawa niya, ang ama naman niyang si Sir Lito ang hinarap niya. Gumagapang ng matandang lalaki papalayo, habang si Catherine naman ay dahan-dahang naglalakad papalapit sa ama niya, habang nakaangat pa ang kamay nito na may hawak na kutsilyo. Anak, bumalik ka na sa katinoan mo, anak. Ako to. Ang papa mo. Parang awa mo na, anak. Huwag mo akong papatayin. Huli na ang lahat. Wala nang kawala sa akin. Wala ka nang kawala. Mamamatay ka na ngayon sa mga kamay ko. Habang patuloy pa rin ang paggapang ng matandang lalaki sa sahig, ay doon ko na agad inabot ang cellphone ko sa bulsa. Idinayal ko ang numero ng pulis at inireport ko ang nangyayari ngayon sa mansyon. Nagpanggap ako na natatakot ang boses ko at nagmamadali para nang sa ganon ay maniwala agad sa akin ang mga pulis. Parang niyo na ho! Tulungan niyo ho ako! Magpadala ho kayo rito sa mansyon ng mga pulis! Dito po sa may malapit sa Balete! May babae ho rito na pumapatay ng mga tao! Para ho siyang nasisiraan ng bait! Bilisan niyo ho! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ho ako! Baka ako na ho isunod niya! Pagkatapos noon ay agad ko nang pinatay ang tawag. Pagkatapos kong gumawa ng report sa mga pulis, ay sumandal na ulit ako rito sa may pasamano ng bahay at kumuha ng mansanas. Saka ko yun kinagat. Masaya akong umunguya habang nanunood ng pagpatay ni Kathy sa sariling ama. Ngayon ay nakapatong na si Kathy sa may tiyan ni Sir Lito. Kitang-kita ko na pinagsasasaksak ng babae ang matandang lalaki sa magkabilang mata nito. Kahit nahihirapan ang matandang lalaki, ay mukhang pinipilit pa rin ito na magsalita. Tama na, anak. Parang awa mo na. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na ngayon. Ngayon din! Patuloy pa rin ang pagsaksak ni Kathy sa kanyang ama habang tumatawa pa siya ng nakatatakot. Nang marinig ko na hindi na nagsasalita pa ang matandang lalaki, ay doon ako lumapit kay Kathy. Tumigil naman siya sa ginagawa niyang pagsaksak sa kanyang ama at saka binatuhan ako ng tingin. Lumuhod pa ako sa sahig para magpantay ang mukha namin, saka siya kinausap. Tinapik-tapik ko pa ang buhok niya. Good job. Tinapos mo ang trabaho ko, Kathy. Anong ibig mong sabihin, Gary?
Hindi ko na nadungisan ang sarili kong kamay dahil nangako ako kay nanay na hindi ako papasok sa gulo. Kaya hayan, buti na lang at ikaw na ang gumawa nun para sa akin. Mahusay! Ngayon, mabubulo ka na sa impyerno. Sige, ituloy mo lang ang pagsaksak mo dyan sa tatay mo. Pagbubuksan ko lang ng gate ang mga bisita mo, baka paparating na rin ang mga yon. Tinapi ko pa ang balikat niya, kung saan ay bumalik siya sa pagkakatulala niya at muling ibinaling ang tingin sa kanyang ama at pinagsasasaksak niya uli yun. Habang naglalakad ako papalabas ng bahay, pinahaba ko ang sarili kong kuko at ginamit ko yon para saktan ko rin ang sarili ko. Kinalmot ko ang sarili kong muka para magpanggap sa mga pulis na nasaktan din ako. Sakto naman na may dumating na rin mga kapulisan, kaya pinagbuksan ko agad sila ng gate at umarte naman ako sa harapan nila. Buti naman nung nakarating na kayo kaagad. Nandun po sa loob si Ma'am Cathy. Parang wala ho talaga siya sa sarili niya. Pinagpapapatay niya po yung asawa at tatay niya. Bilisan niyo ho, sir. Andun po siya. Puntahan niyo na po. Huling kita ko kay Cathy ay kinakaladkad na siya ng kapulisan. Tulala pa rin siya at parang wala talaga sa kanyang sarili. Matibay ang ebidensya sa kanya dahil naabutan siya ng mga pulis sa akto na pinapatay niya ang kanyang ama. Dahil doon, kaya walang naging aberya sa akin. Pagkatapos kong magbigay ng statement, ay pinaalis na rin nila ako. Pagbalik ko sa bahay, ay agad kong niyakap si nanay. Kahit naguguluhan siya kung bakit niyayakap ko siya, ay simple lang ang naging kasagutan ko sa kanya. Masaya lang po ako, Nay. Simula ngayon, hindi na tayo magpapaapi. Anong ibig mong sabihin, anak? Naipaghiganti na kita, Nay. Hindi na ako kailanman matatakot lumaban.